Tinanong niya kung totoo nga bang may tao mula sa Harbak na narito, kaya nagsimula siyang maghanap. Natagpuan niya ito, siya lang kasi ang hindi nagulat at tahimik na nakaupo. Dalawang lalaki ang nagbulungan. Sila raw ang kambal na pulang at itim na alambre, at kilala bilang pinakamainam na katapat ng mandirigma mula sa anti-faction. Higit pa sa pambihira ang kanilang sining sa pakikipaglaban, ngunit ang tunay nilang lakas ay lumalabas kapag nagsanib sila. Nalalampasan pa nga nila ang maraming kilalang maestro sa sining ng pakikidigma. Bigla na lang nagsalita ang pulang mandirigma at sinabi sa lahat na umalis na kung ayaw mamatay. Sa takot, nagsiyalisan ang mga tao. Umupo siya sa tabi ng binata at batay sa ayos at kasuotan nito, sinabi niyang mukha itong bunsong anak ng pamilya Peeng. Pagkakita sa mangkok ng pansit ng binata, tinanong niya kung umiinom ba talaga ng alak ang mga kabataan nang walang laman ang tiyan. Pinainit niya ang pagkain at sinabi sa kanyang mga kasama na mas mabuting dito na sila kumain pagkatapos ng trabaho dahil mukhang masarap ang pagkain. Hindi pa sila kumakain, pero iniisip niyang siguradong masarap iyon pagkatapos ng laban. Pagkatapos hanapin ang buong lugar, naisip ng bida na hindi pa rin niya matunta ng demon sect kaya't nagpasya siyang magpahinga at uminom muna. Ngunit ang mga taong ipinadala upang hulihin siya, na malalakas pa rin kahit sa kanyang nakaraang buhay, ay wala na ngayong laban sa kanya. Tinanong niya kung binabaliwala ba nila siya, pero sinabi rin niya na sila'y dumating sa maling oras, hindi maganda ang kanyang mood. Inalok niya ng alak ang kalaban at ibinuhos ang bote nito sa ulo ng isa, sabay sabing wala na silang panahon para uminom kapag patay na sila. Sinipa niya sa dibdib ang pulang mandirigma. Tumilapon ito paatros. Sumugod ang isa pang mandirigma na may dalang espada, pero nang papalapit na siya ay bigla itong naglaho sa kanyang harapan at umatake mula sa gilid. Tinapon siya nito, pero tumayo pa rin siya at sinabi sa kanyang guro na huwag nang palakihin pa ang nangyari. Tumindig muli ang pulang mandirigma at iginiit na kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Dahil naitulak siya ng kalaban, sinabi niyang ipapakita rin niya ang pinakamahusay na galaw niya. Inihagis niya ang kanyang hunter, ngunit bigla ring naglaho ang kalaban at napansin niyang nasa kisame na ito. Bumaba ito upang umatake, muling inihagis ang hunter, ngunit walang epekto. Nang paatik na ito, biglang lumitaw ang kanyang master upang salagin ang atake. Nabigla siya sa lakas ng kalaban, hindi niya iyon napigilan. Naitulak sila palayo ng suntok. Napaisip siyang dahil sa kakulangan ng kasanayan, kailangan niyang ipatama ang isang maayos na galaw sa kambal. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi madali ang kalaban. Mabilis na lumapit sa kanya ang kambal at naisip niyang kailangan na niyang gamitin ang ikatlong teknik upang manalo. Sabay-sabay siyang inaatake ng dalawa, at bagamat sinusubukan niyang kontrahin ang mga ito, hindi gumagalaw ang kanyang katawan ayon sa nais niya. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang paa sa lupa ng may lakas, dahilan upang matilapon ang kambal. Subalit sumambulat ang dugo mula sa kanyang bibig, malubhang pinsala sa loob ng katawan. Umasa siyang kayapa niya ito, ngunit napakadelikado. Sinabi ng mandirigma na hindi na maganda ang lagay ng kanyang katawan. Ngunit ngumiti siya at sinabing mukhang matatapos na ito. Tinuligsan niya ang isa sa mga master at sinabing napakawalang ingat nito. Tinawag niyang kalokohan ang mga sinasabi nito. Nang aatakihin na siya ng kalaban, naisip ng bida. Hindi ako maaaring mamatay ngayon. Hindi pa nagsisimula ang paghihiganti ko. Ginamit niya ang overload advancement, sinalag ang atake, at pinugutan ng ulo ang kalaban. Nagulat ang kanyang master at tumakbo papunta sa kanya, ngunit sinalubong niya ito ng atake at hinati sa dalawa. Hindi makapaniwala ang kalaban. Ginamit niya ang lahat ng uri ng lakas sa ganitong labanan, at naisip na kung magpapatuloy ito, hindi niya matatalo ang pinuno ng Demon Sect, ni hindi niya makakamit ang pamumuno sa kanilang pamilya. Naisip niyang kailangan na niyang magtungo sa lugar na iyon. Dahan-dahan niyang iniusog ang bag ng barya patungo sa may-ari ng tagwan. Humingi ng paumanhin. At inilapag ang bag sa ibabaw ng mesa. At iniwan niya ito sa bundok sill. Kinabukasan, si Dong ay nagtungo sa kuweba ng bato ng ulap sa Mount Cloud. Pagpasok niya sa kuweba, nagdasal siya sa Buddha at nagsabing istorbohin muna niya ito saglit. Ibinato niya ang isang malakas na kamao bilang paghahanda sa pag-atake sa bundok sill. Samantala, sa downtown ng Seoul, sa gusali ng Seonyam,
may tumutugtog na musika kung saan isang babae ang sumasayaw habang ang lahat ay nag-e-enjoy. Isang lalaki ang dumating sa pintuan at masayang sinalubong ng babae. Sabay sabing, matagal na rin mula nang huli kang dumalaw. Tumango ang lalaki at sumagot ng, oo. Sinabi ng babae na naghanda sila ng itim na tsaa gaya ng dati at pinaponte siya sa ikatlong palapag. Sumunod siya sa babae, huminto sa pintuan at humingi ng permiso. Ngunit sinabi sa kanya ng isa sa mga nasa gusali na maaari na siyang tumuloy. Matagal na nga mula noong huli siyang bumisita. Umupo siya sa harap ng babae. Habang umiinom ng tsaa, tinanong siya ng babae kung may nangyari. Sagot niya, may malaking labanan na naganap kamakailan, at ako ang namahala roon. Nagulat ang babae at nagtanong kung ganoon ba kaseryoso ang laban hanggang sa halos masira ang lahat. Tumango siya at sinabing nabayaran naman siya bilang kompensasyon at iniabot ang isang supot ng barya at liham. Tahimik na nag-isip ang babae habang kinukuha ang liham, at tinanong kung ito ay galing sa ikaapat na batang Panginoon. Oo, sagot ng lalaki. Itinago ito sa supot ng mga barya. Tila si Wall ang nagsabi kung paano kami makokontak. Dagdag pa niya, hiniling ng batang Panginoon na hanapin nila ang impormasyon ng isang partikular na tao. Nabigla ang babae nang mabasa ang pangalan, isang binatang lalaki mula sa GM Jock Merchants Group. Kung tama ang hinala niya, isa ito sa mga maliit na grupo ng mga ngalakal na biglang sumisikat. Napaisip siya kung ano ang gusto nito sa grupo. Gulat na gulat siya at agad na nagtanong, nasaan ang batang Panginoon? Ang taong hinahanap niya ay maaaring mamatay sa loob ng ilang araw. Samantala, sa kuweba, hinampas ng pangunahing tauhan ang pader malapit sa estatwa ni Buddha at natuklasan ang isang tagong lugar sa likod nito, doon naroon ang Shaolin Temple's Thousand Slaughter Buddha. Naalala niya ang nakaraan habang umiinom sila noon. At sinabi niyang narinig niya ang kwento na ang Iron Fist ni Sato Ton ay isang milagro na natanggap niya noong kabataan, isang relikya mula sa Thousand Slaughter Buddha. Nang tanungin niya ito noon, sinabi ng lalaki na iyon ay mula sa alamat ng Shaolin Temple, isang bantog na Buddha. Dagdag pa. Noong panahon ng digmaan sa pagitan ng pro at anti-faction, nangako ang mongheng Buddhist ng paghihiganti para sa kanyang mga alagad at sumabak sa digmaan na walang takot sa kanyang mga mata. Ngunit kalaunan ay nagpagala-gala siya sa Miriam matapos itiwalag dahil sa kasalanang pagpatay ng napakarami. Paglipas ng mga taon, hinukay niya ang kuweba upang itago ang kanyang sining at mga teknik sa martial arts. Habang ginagawa ito, nagising ang kanyang kamalayan, at ang nilalaman ng kanyang lihim na aklat ay napunta sa anti-faction sa panahon ng digmaan. Habang nag-iisip tungkol dito, naalala ng pangunahing tauhan ang lihim na aklat, at isang lalaki ang lumitaw sa kanyang likuran. Nagulat siya nang makitang si Iron Fist Yelmer Owen mula sa Iron Martial Arts Association ang nasa kanyang harapan. Tinanong niya ito kung kilala siya. Nagtaka siya kung bakit sa lahat ng tao, ito pa ang dumating. Lumapit si Iron Fist sa kanya at sinabing narinig niya ang tungkol sa Thousand Slaughtering Buddha. Dagdag niya, tila isang pagkakataon na nagkita sila sa ganoong lugar, at tinanong kung paano niya ito natagpuan. Sagot ng pangunahing tauhan. Dahil walang kinalaman ang anti-faction dito. Mas mabuting umatras ka, ngunit sagot ni Iron Fist, iisa pa rin ang ating layunin. Kaya iminungkahi niya na gamitin nila ang kanilang kakayahan para malaman kung sino talaga ang karapat-dapat. Naisip ng pangunahing tauhan na isang biro ito, dahil kahit si Monk Wang ay hindi kailanman nagtagumpay laban kay Iron Fist, paano pa kaya siya? Kaya hinugot niya ang kanyang espada, at nagpakilala sa kanya. Humingi siya ng paumanhin.